Ang pinakasimbolo kasi ng inhustisya ni Marcos, Marlon, si Tatay Digong. Hanggat hindi umuwi yan, hindi mananahimik ang maraming tao. Sisilipin at sisilipin ka. Sige, dyan mo hintayin na mawala, pumanaw sa ibang bansa. Lalo kang walang lulugaran sa puso ng maraming tao ngayon. Ano ka, damn if you do, damn if you don't. Tama. Yan ang mangyayari sa'yo, Marcos. Yung ginawa nangyari sa tatay mo, hindi malayong mangyari rin sa'yo. Nauna nang sinabi yan ni PRRD, di ba? And we'll see. Tingnan natin. Kasi ganito kawalang puso at ganito kawalang utang na loob ang isang Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasi ano pa yung sinabi ni PRRD, Marlon, nung sumampa siya sa entablado ng hakbang ng maisog yung pagtitipon, no? Anong ang sinabi niya? Ang unang-unang taong kumalikot at nag-attempt na kalikutin ang konstitusyon si Marcos Sr. Decades after, here is Marcos Jr. na tila gusto gahasain pa rin ang konstitusyon just to favor him and to stay in power. Tama si Tatay Digong.